Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang Metrobank Foundation Outstanding Filipino Award. For 2023, may 10 awardees. At 4 na teachers, 3 sundalo, at 3 pulis. Ang bawat awardee makakatanggap ng 1 million pesos cash prize, a trophy, and a gold medallion. By the way, salamat kay Eudora, yung aking subscriber na nagpadala nitong article na ito. Dapat sana makakatanggap din ako niyan 1 million pesos cash prize. Bakit? Kasi by God's grace, noong 1998, isa po ako sa nabigyan ng ganitong award. Captain pa ako noon. Kaya sabi ni Eudora, "Sir, di ba recipient ka rin ng Outstanding Filipino Award na yan?" Sabi ko, yes. Kailang may hinanakit ako. Ano yung hinanakit ko? Hindi naman, joke lang na hinanakit. Kasi nung panahon namin, nung na-awardan ako nung 1998, ang aming cash prize is only 25,000 pesos. Kaya nung mabasa ko itong article na ito na 1 million pesos na ang cash prize, nako, umandar na yung aking imagination. If I can only turn back mother time, may time machine ba? Na nung napili ako na outstanding, ang tawag pa sa amin noon is TOPS, the Outstanding Filipino Soldiers Award. 1998. Anong basihan? Bakit ako napili? Community service. Yung pagtulong ko sa mga katutubo, mga indigenous people sa Caraga region. Yun po ang basihan. Kasi ako ang Civil Military Operations Officer ng 4th Offers Brigade. Yung aming brigade commander, grabe ang pagtulong niya sa mga katutubo. Ako yung kanyang project officer. Marami kaming natulungan. Yung tinulungan namin sila pag-apply ng ancestral domain claim, ancestral domain title, maraming livelihood projects. Kaya nung yung aking brigade commander, si General Ernesto Carolina, nung na-promote na siya, nasa Camp Aguinaldo na siya ang nag-recommend sa akin na makatanggap ako ng Metrobank. Joint project ito ng Metrobank, Rotary Club, at saka Armed Forces of the Philippines. Namimili sila ng mga sundalo who go beyond extra mile, yung Call of Duty. Beyond Call of Duty, hindi sa labanan, kundi sa pagtulong sa mga nangangailangan. So, yun po. 1998, Captain Johnny Macanas received 25,000 pesos. Ito na, anong nangyari sa pera? Sinubmit ko lang kay Commander Julie. Okay. Anyway, money is not the issue here, but the honor. Napakalaking motivation itong ginagawa ng Metrobank at Rotary Club. Nung una kasi sundalo lang ang pinipili. Later on, nag-expand sila. In-include na nila ang mga teachers and policemen. Which is true kasi soldiers and policemen and teachers, sila yung mga public servants na kailangan ng recognition. Okay, so sino-sino itong 10 ngayon na awardees? Mga pangalan, Ang mga teachers,
Rex Sario, teacher in charge ng Balugo Elementary School in Pangantukan, Bukidnon. Wow! Pangalawa, John Elias Patalinghod, Master Teacher 2 ng Catalunan Grande Elementary School in Davao City. Mindanao pa rin. Edgar Durana, Master Teacher of Don Jose Iñárritu Memorial National High School in Binangonan, Rizal. And pangapat, Jovelyn Delosa, Associate Professor of Northern Bukidnon State College in Manolo, Portage, Bukidnon. Wow! Parang na-meet ko na ito. Kasi tumira ako sa Manolo, Portage. Palagi akong pumupunta sa Bukidnon State College campus doon. Wow! 3 ang taga Mindanao. Salamat sa mga teachers with your outstanding service. Ang mga sundalo naman, 3. Army Staff Sergeant Danilo Bangkiao. And then Air Force Lieutenant Colonel Joseph Bitangkor. And Army Colonel Joseph Jeremias Cirilo Dator. So, wow, 2 Army, 1 Air Force. At least, ako, isa po akong Army. Sa pulis, ito, maganda at may ganitong award ng mga pulis para ma-encourage sila to do more. Yung tutuhanan nila yung we serve and protect. Sana maging modelo itong 3 police personnel na ito. Ang mga awardee si Chief Master Sergeant Dennis Bendo of Manila Police District, Major May Ann Conanan of Criminal Investigation and Detection Group, and Colonel Renel Sabaldica, Directorate for Personnel and Record Management. So yun po. Congratulations sa mga awardees. Maswerte kayo, may 1 million pesos kayo. Sana gastusin nyo na yan ng maigi. Okay? Okay, ito po ang statement ng Metrobank. Outstanding Filipinos inspire us to go beyond excellence and pursue a mission that is bigger than ourselves. This year's batch proved to us how the competence of Filipinos combined with character and compassion can positively impact other people's lives. Yun po ang statement ni Metrobank Foundation President Anicito Sobrepeña. Dagdag niya, as educators, peacemakers, and defenders, they have chosen to render selfless service to the community and the country, even despite many adversities. We hope that their examples and their contributions to the society create a ripple effect that transcends generations. Okay. The awardees, sabi niya, join the ranks of 695 Metrobank Foundation Outstanding Filipinos since 1985. Wow, matagal na pala ito. So, 1985 nagsimula, 1998 ako nakatanggap ng award. So, kasama po ang inyong abang lingkod sa 695. Nagkaroon kami ng reunion. Kailan ba yun? I think 2011. Bago ako nag-retire, tinawag kami ng Metrobank reunion. Sana may reunion ulit. Okay? Para na lang, gano'n na lang. To reminisce memories of public service. At ako, isa ito sa pinaka-memorable na civilian award na natanggap ko. Ulitin ko, joke ko lang yung sabi kong hinanakit sa pera. Kasi yung 25,000 pesos noong 1998, parang malaki na yun. Di ba? But the award itself, may trophy ako. Ay, trophy, hindi pala, plaque. Hindi ko na rin alam kung nasaan eh. Sa palaging lipat, kasi kapitan pa ako noon, palagi kong mag-move ng destino. Parang na-miss out ko na hindi ko na alam na saan na itago yung trophy ko from Metrobank. Not trophy. Plaque.
plaque galing sa Metrobank and Rotary Club for being outstanding Filipino soldier o outstanding Filipino noong 1998. Okay, so that will just serve as my memory. And up to now, yung ganong values na nakuha ko sa serbisyo, pinagpapatuloy ko pa rin. Di ba? Sa ating vlogging journey, yung ating income, community service pa rin. At salamat sa ating partnership dahil nag-focus na tayo sa Talaandig Tent City. Mula sa pagkalugmok sa kahirapan, ngayon unti-unti na silang bumabangon. Salamat po sa ating partnership, mga SWS.